Magandang araw mga kaibigan. Gusto ko kayong bigyan ng update tungkol sa controversial na Executive Order number 62 na inisyo ng administrasyong ito. Ito po yung nagpapababa ng tariff ng rice and other agricultural products mula sa 35% naging 15% na lang. Okay, so ito po sa Philippine Star na headline news title, Farmers Group Eyes RAPS versus Tariff Officials. Kaso, kakasuhan ng iba't ibang farmers group ang administration officials, cabinet members na may kinalaman sa controversial na desisyon na ibaba ang taripa ng bigas, manok, corn at iba pang agricultural products. Okay, nauna nito, I think last week, itong the same farmers group nag-file na ng petition sa Supreme Court asking for a temporary restraining order and asking the High Court para i-declare na unconstitutional, null and void ang Executive Order number 62. So, hindi pa sila nagkasya doon, yung TRO lang. Kakasuhan na nila sa Ombudsman ang mga opisyales ng Marcos Jr. administration. Okay, so, ang nangunguna na farmers group, marami sila dito, kailang itong SINAG, Samahang Industriya ng Agrikultura sa pangunguna ni Mr. Rosendo So. Ito yung kanyang pahayag. Everyone is aware that a case has been filed with the Supreme Court. So, we are warning those that will try to defy or circumvent the ongoing legal process with the Supreme Court. We are also finalizing the cases that we would be filing with the Ombudsman against officials of the Tariff Commission. This includes administrative cases for grave misconduct or violation of the Code of Conduct and Ethical Standards. Itong SINAG, Farmers Group, they will also be filing criminal case for graft and corruption, for causing undue injury to the public by their failure to comply or do their duty under the law. Okay, so ang nangyari ditong Executive Order number 62, hindi nila sinunod yung batas. Na very clear, mandato sa batas, yung parang Modernization Act, Customs Modernization Act. Mayroong provision doon na dapat, bago ibaba ang taripa, ikonsulta muna sa mga stakeholders, lalo na itong mga farmers na maapektuhan. Ang nangyari, nagdesisyon itong administrasyong ito, sila lang, hindi man lang nila kinonsulta itong mga farmers group dahil sila ang number 1 na maapektuhan pag ibaba ang taripa o buwis ng bigas at ibang imported agricultural products. Grabe, ito pala. Flexible clause of the Customs Modernization and Tariff Act. Ito yung batas. Very clear sa batas na ito na consultations must be done to stakeholders, farmers, rice millers, businessmen, bago magkaroon ng desisyon na ibaba ang taripa. Okay. So, ito yung abogado ng SINAG, si Legal Counsel Bergie Suarez, sabi niya, there is a mandated process in exercising
the delegated power of the President to modify or reduce tariff before the issuance of executive order involving tariff. The constitutional to due process was completely disregarded. Yan po. Ang nangyari, So, nabulilyaso na ito. Inapura. Nagpatawag na ngayon ng Senate inquiry si Senator Amy. Tinawag ngayon DA, yung mga agencies, Tariff Commission, NEDA. Tanong is, nasaan yung consultation meeting you with the stakeholders? Meron man daw, last year. Mayroong March, mayroong October, basta three meetings yun. Yun na daw ang consultation. Kaya lang, nung tinignan ni Senator Amy yung transcript ng mga meeting, hindi man napag-usapan doon sa meeting na yun tungkol sa pagbaba ng taripa at walang mga farmers group na invited sa meetings na yun. So, palusot. Ano pa? Ito. Katawa. Nung nandun na, pinatawag na sa Senado yung taga-NEDA. Lumalabas na nabulilyaso na itong grupong ito, hindi nagkonsulta. Sabi nila na, sa Executive Order number 62, magkakaroon man ng review. Consultation every 4 months daw. Pag naipatupad ng Executive Order number 62, i-review nila, iko-konsulta na kung hindi daw magandang resulta, baka pwedeng ibalik yung taripa na 35%. Wala na. Booking na sila, saka na lang sila magkonsulta, nagdesisyon na. Yun na, ibinaba na ang taripa. So, common sense. Sinasabi nila, ang purpose daw para ibaba ang taripa, para bababa ang presyo ng bigas. Kalokohan. Pinapaliwanag na nitong mga farmers group na ang puhunan na lang ng bigas sa Vietnam 30 pesos na. Puhunan pa lang yan. Shipment pa, additional cost pa. Lumalabas na ang pagdating na sa Pilipinas, nasa 45 to 50 pesos na ang puhunan. So, ibebenta ngayon ng mga retailers, more than 50 pa rin ang presyo. Paano bababa ang presyo ng bigas? So, lumalabas ito, ang makikinabang lang sa executive order na ito, yung mga importers, dahil dati-dati 35% binabayaran, 15% na lang nakaganansya o nakasave sila ng 20% sa buwis. Ay maligayang mga importers. Kumusta ang mga farmers? Yun na, silang apektado. Kasi dahil magbaha na imported rice, ang dami na dito, wala na. Malulugi na ang mga farmers. Kasi yung buying price ng palay, sa ngayon, hindi pa na-implement yung tarifa, yung bumaba. Pinakamatas na, 29 pesos per kilo yung palay. Magandang presyo na yun. Pag na-implement na ito, ang buying price ng palay, bababa mga 20. So, yung 9 pesos na mabawas sa mga farmers, kita na nila yun. Ang laking lugi ng mga farmers itong executive order number 62 na ito. Kaya that brings us the question, ano ba talaga ang pakay ng gobyernong ito? Tulungan ang mga magsasaka? O ang mga importers tulungan? Kasi itong executive number 62, pinapatay nila ang mga farmers, fishermen, kasama ang fishermen.
Hindi lang farmers, kasama yung mga poultry raisers kasi lahat bumaba. Bigas, imported na isda, mais, imported meat, bumaba lahat ang taripa. Kaya malulugi ang ating mga agricultural sector. Kaya ito, galit na galit itong mga farmers group. Marami sila, nag-file na ng petition sa Supreme Court, TRO Plus. Ito pa, kakasuhan, sino? Tariff Commission. So, nakalimutan ko yung chairman ng Tariff Commission. Baka kasama rin kasuhan dyan yung NEDA, Executive Secretary Bersamin, sino pa? Department of Agriculture, kakasuhan siguro yan. Hindi pa lang na-identify, but I believe, mga cabinet officials ng Marcos Jr. Administration kakasuhan. Ang presidente may immunity pa, kaya wala lang muna. Bersamin, NEDA, DA, Tariff Commission, yun lang siguro ang filean ng kaso. So, yan. Ipaglaban ang karapatan ng mga farmers. Mabuhay itong mga sinag, hindi nagpapasindak sa ginagawang ito ng administrasyon.